Mga kwento ng lagim. Sa mabilis din na sandali, ay kapwa sumulpot sa magkabilang direksyon ng kagubatang iyon ang dalawang kakaibang nilalang na hindi aasamahing makita ng pangkaraniwang mata ng tao. Ang mga mata nilang mapupula ay waring nagniningas na apoy sa karimlan ng gabi. Kapwa nagpupuyos ang mga ito sa galit nang muli na namang magpang-abot. Akin ang mutya, bakulaw na balaw. Ani ng isa sa boses na nakapangingilabot at sinundan pa muli nito ng malakas na halinghing. Hindi ako papayag, hambog na tikbalang. Magkakamatayan muna tayo. Matapang na tugon naman ang isa. Wala kang kwentang kaibigan. Dahil lang sa mutyang ating pinag-aagawan ay sinira mo ang ating magandang samahan. Sumbat naman ng tikbalang. Wala akong kaibigang tuso. Akin ang mutya dahil gagamitin mo lang iyon sa kahambugan mo para mapasayo ang buong dimensyon ng mga engkanto. Sumbat din naman ng balaw. Dati silang matalik na magkaibigan at kapwa mga prinsipe ng mga elementong galing sa kanilang dimensyon at pareho ring naghahangad sa pinakatangi-tanging mutya ng bulalakaw na babagsak mula sa kalangitan ng gabing iyon. Mutya ng bulalakaw na matindi ang angking kapangyarihang taglay at napakalakas. Iyon din ang pinakatangi-tanging mutya na maaaring magligtas sa kanilang dimensyon mula sa kuko ng halimaw. At kalahating engkantadong si Caleb. Ano pat ang pagbabangayan ng dalawang mabagsik na nilalang ay nauwi na naman sa umaatikabong labanan. Umalma ang balaw at sumingasing naman ang tikbalang. Pagkatapos ay matapang na nagpangbuno ang mga ito. Patay kung patay ang naging labanan nila. Todo ang mga pagsipang pinakawala ng tikbalang sa katawan ng balaw. Samantalang nakatikim naman ng pagsuwag ng dalawang mahabang sungay ng balaw ang tikbalang. Kapwa tuloy tumalsik sa malayo ang mga ito na parehong nangihina. Nasa ganun silang sitwasyon nang matanaw na bumulusok na mula sa langit ang hinihintay nilang bulalakaw. Mabilis ang pagbagsak niyon patungo sa kanilang direksyon. Naglalagablab iyon sa kalawakan at talagang nag-aapoy sa ganda. Nagmamadali namang hinabol iyon ng dalawang elemento na nag-uunahan pa. Lalo na lang matanaw nila ang paghiwalay ng isang nagniningning at kumikislap na maliit na bagay na nagmula doon. Iyon na ang mutya ng bulalakaw na kanilang pinakaaabangan ng maraming taon. Kapwa pa pinapatid ng dalawang elemento ang isa't isa para madapa at mawala ng balanse sa pagtakbo dahil tanaw nilang malapit na talaga iyon sa lupa. Grabe talaga ang pag-uunahan nilang makuha ang nasabing mutya. Ngunit ganun na lang ang panlalaki ng kanilang mga nagdidingas na mga mata nang ang hinihintay at inaasam nilang mutya ay nasalo lamang ng bibig ng isang nakahilata at nakangangang lalaki na hindi nila alam na nandun pala.
At sa malas ay tuluyan pa yatang nalunok. Umuubo-ubo pa iyon ng waring nahihirapan at hinihimas ang sariling lalamunan. Pagdakay muling natumba sa lupa na waring walang pakialam sa mga nangyayari. Nang kanilang lapitan ay sarap na sarap pa iyong naghihilik. Ni hindi nga din yata nito alintana ang epekto ng malakas na pagsabog dulot ng bulalakaw sa dulong bahagi ng kagubatang iyon. Kapwa napalupagi na lang tuloy sa maputik na lupa ang dalawang maangas na nilalang sa malaking pagkadismaya. Ang pinag-aagawan nilang makapangyarihang mutya ng bulalakaw ay mapupunta lang pala nang hindi sinasadya sa tiyan ng isang lalaking taga-baryo na bantog sa dimensyon nila bilang si Kadyong tamad na ubod rin ng duwag. Dahil sa malas na nangyari ay hindi sila pwedeng bumalik sa kanilang dimensyon na hindi nakamtan ang mutya. Dahil paniguradong malaking kahihiyan ang idudulot nun, kapwa pa nagsisisihan ang dalawang elemento dahil sa pagka-bulilyaso ng plano. Inaasahan pa naman ng kanilang dimensyon na hindi sila mabibigo dahil kilala silang pinakamalakas na pinuno. Kaya nga sila ang ipinadala sa lupa ng kanilang pinangkang hari. Kasalanan mo kung hindi mo ko pinigilan, di sinsanay nasa loko ang mutya, batok ng tikbalang sa balaw. Anong ako? Ikaw ang pumigil sa akin. Ganti naman ang balaw sa tikbalang, sabay bigwas din dito. Ano pat nauwi na naman sa mainit na labanan ang kanilang pagtatalo. Kapwa tuloy sila bumagsak sa lupa na wala namang magandang nangyari. Kapwa lang sila nagsakitan, pero ang huling halakhak ay nakay Kadyong tamad pa rin. Dahil doon ay kailangan na lang nilang umisip ng ibang paraan. Sabay silang nagkatinginan ng magawi ang nagniningas nilang mga paningin kay Kadyo na masarap pa ding natutulog. Dahan-dahan nila iyong nilapitan at pinagtulungan buhatin patungo sa puno ng balete na siyang lihim nilang portal patungo sa kabilang dimensyon. Nakalulungkot lang isipin na anumang sandali ay makakapasok na sa payapang dimensyon nila ang kaaway nilang si Kalib at ang mga alipores niyon upang magdulot ng pagkawasak sa kanilang dimensyon. Buhat-buhat na si Kadyo ng dalawang elemento ng maalimpungatan. Ganun na lang ang pagtataka niya ng lubusang mahimasmasan. Ang akala niya ay panaginip lang na may bumubuhat sa kanya ay nangyayari pala sa totoong buhay. Ganun na lang din ang paghiyaw na ginawa niya nang tuluyang mamasdan at mapagsino ang mga nilalang na bumubuhat sa kanya. Isang matangkad na kabayo at isang napakalaking kalabaw, pero datapwat subalit katulad iyon ng mga taong nakatayo gamit lamang ang isang pares ng mga paa sa hulihan. Mga kalahating kabayo at kalabaw na kalahating tao. Mga engkanto? Mga elemento? Malakas niyang pagsusumigaw. Nginisihan lang siya ng dalawang nilalang dahil para mas lukuban siya ng matinding takot. Hiyaw siya ng hiyaw at nag-uumpisang magwala. Bitawan niyo ko, sabi. Anya na halos mamaos na ang boses at mapatid ang litid sa liig sa labis na takot.
Sabay naman siyang binitawan ng dalawang elemento, dahilan para lumagapak siya sa matigas na lupa. Linot-inot tuloy siyang bumangon at paika-ikang nagkubli sa isang sulok. Maligayang pagdating sa kabilang dimensyon, Kadyo. Bati sa kanya ng balaw. Iginala naman ni Kadyo ang paningin sa lugar na kanyang pinaroroonan. Wala na nga siya sa kanilang baryo, kundi nasa isang lugar siya na waring nababalutan ng hiwaga. Mausok at amoy tabako, kundi siya nagkakamali ay nasa loob siya ng isang napakalaking puno. Bakit niyo ako dinala dito? Anong kailangan niyo sa akin? Ngatal niyang tanong. Ngumisi naman ang tikbalang sa kanyang katanungan. Wala nang maaaring usap, Kadyo. Ibigay mo na sa amin ang mutya at ibabalik ka na namin sa inyong mundo. Anito sa tinig na paos at malalim. Anong mutya ang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong naman ni Kadyo. Sa mabilis na sandali ay isinalaysay naman ng balaw sa kanya ang nakaraang pangyayari, kung bakit napunta sa kanya ang sinasabi nilang mutya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.